Heto na, Chinese Coast Guard biglang napatakbo matapos tutukan ng sandata ng mga sundalong Pilipino mula sa ating barko na BRP Sierra Madre. At ayon nga sa mga ulat mula sa China, ang Chinese state media ay naglabas ng live na video ng Chinese Coast Guard na nagpapatupad umano ng batas sa Renai Reef o Ayungin Shoal. Ang naturang video ay sinasabing naganap pa noong May 19 kung saan noong panahong iyon umano ay sinubukan ng Pilipinas na mag-airdrop ng supply sa nasabing barkong pandigma sa Ayungin Shoal. At dito nga ay sinasabi ng media mula sa China na ipinatutupad umano ng Chinese Coast Guard ang kanilang batas nang biglang kumilos sa mga tauhan ng barko ng Pilipinas at hayagang itinutok ang kanilang mga baril sa patrol boat ng China. Subalit kung mapapansin naman natin sa videong ito ay tila nais ng akyatin ng Chinese Coast Guard ang ating barko, kaya't masisisi ba nila ang mga sundalong Pilipino na tutukan sila ng mga ito? Ang akala kasi ata ng mga ito ay natatakot sa kanilang mga Pilipino, pero nagkamali sila kaya agad silang napatakbo. Bukod pa riyan ay walang kumikilala sa batas na sinasabi nila, kaya't walang pakialam ang kahit sino sa sinasabing batas na ipinatutupad nila. At ayon pa nga sa ulat na ito, bagamat hindi nagpaputok ang mga tauhan ng Pilipinas sa video, ang kanilang pag-uugali ng pagtutok ng baril sa mga tao ay walang alinlangan na nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng buhay ng mga opisyal ng nagpapatupad ng batas ng Chinese Coast Guard. Dito ay pinalalabas nila na masama ang mga sundalong Pilipino dahil sa pagtutok ng armas sa kanilang mga Coast Guard na tila ang tama lamang para sa China ay hayaan lamang ng ating mga sundalo ang pakikialam ng China sa ating barko, which is maswerte pa nga sila dahil hindi sila tinuluyan ng mga ito. Ang akala kasi nila ay masisindak talaga sa kanilang mga Pilipino, lalo pa at ang mga nakaposisyon sa BRP Sierra Madre ay mga marinong Pilipino. Isang hanay ng sandatahan ng Pilipinas na pawang malawak ang kaalaman sa digmaan, hindi lamang sa karagatan, kundi maging sa kalupaan. Kung kaya't isa ang mga marino sa itinuturing na pinakamahuhusay na mandirigma sa buong mundo, kaya't siguro ay natuto na ang China sa pagkakataong ito na kahit kakaunti lamang ang marinong nakaistasyon sa barkong ito, ay may kalalagyan sila kung susubukan nilang akyatin ito. Sinabi rin ng China sa ulat na ito na muli na naman umanong pinatunayan na ang responsibilidad para sa kawalan ng kapayapaan sa South China Sea ay ganap na nasa Pilipinas. Isang pahayag na tiyak ay mas nababagay para sa pamahalaan ng China na nagdudulot ng kaguluhan sa pag-aangkin nito ng halos isang buong karagatan sa Asya. At kung mapapansin natin ang ulat na ito ay inilabas lamang nitong June 2, 2024. Gayong naganap ito noon pang May 19, 2024. Ito ay isang indikasyon na pinag-iisipang mabuti ng China kung isa sa publiko pa nila ang kaganapang ito dahil nga sila ay lumalabas na mga nagtatapang-tapangan lamang sa video na ito kung saan ay nakita ang kanilang kaduwagan kaya agad silang napatakbo. Gayunpaman kung hindi nila inilabas ang video na ito ay tiyak na hindi na sila muli pang makakalapit sa ibang barko ng Pilipinas kung magdadala ng baril ang mga ito. Kaya't sinusubukan nilang gamitin ang pagkakataon na ito sa pag-aakalang lalabas na masama ang mga Pilipino. Subalit malinaw naman siguro na may karapatan ang ating mga marino na sila ay paputukan kung aakyatin nila ng tuluyan ang ating barko. Kaya't malinaw na ipinahiya lamang nila ang kanilang mga sarili sa pagkakataong ito dahil sa dami nila kasama ang malaking barko ng Chinese Coast Guard ay tiyak na mas marami silang kargada. Subalit malinaw na hindi sila papayagan ng Partidong Komunista na mapasabak sa isang tunay na giyera, lalo pa at napakaraming bansa ang kinakalaban nila na kung magkakagulo nga ay posibleng ang maging labanan ay mahigit sa 10 bansa laban sa isa. Gayunpaman kung tatapusin mo ang artikulong ito mula sa China, ay malinaw na ipinahayag lamang nila sa kapwa nila mga Chino na ayaw nila ng gulo at pinalalabas nila na masama ang mga Pilipino at nagagawa nila iyan sa China dahil kontrolado nila ang media sa bansa nila. Subalit kung ang kapwa Chinese nila sa China ay naloloko nila, ay malabong maloko nila ang malalayang bansa na may demokrasya dahil bibihira lamang ang bansang gaya nila na kinokontrol ang lahat ng ipinalalabas sa bansa nila. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagbabasa sa artikulong ito mula sa China, ay nabasa ko na ipinagmamalaki pa nila ang Order No. 3 umano na ipatutupad sa June 15 ng China kung saan ay pipigilan umano nila ang lahat ng dayuhan na papasok sa pilit nilang inaangkin na teritoryo sa loob ng hindi hihigit sa 60 araw.
Pero paano kaya kung dibaril na ang mga Coast Guard at mangingisdang Pilipino? Hindi kaya matroma na naman ang mga ito at kumaripas ng takbo? I-comment nyo na lang iyan sa ibaba nitong video. At para naman sa isa pang magandang balita, ay sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Brawner Jr. na maraming bansa ang nagpakita ng suporta at nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa Pilipinas sa gitna ng mga banta na kinahaharap ng bansa sa rehiyon. Ginawa ni Brawner ang pahayag matapos makipagpulong sa mga foreign counterparts nito sa sideline ng 2024 IISS Shangri-La Dialogue, kung saan ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang keynote address nito. At kung napanood ninyo ang mga pahayag ni PBBM sa dialogue na ito, ay tiyak hindi na kayo magtataka kung bakit tila nga ay mas maraming bansa pa ngayon ang sa Pilipinas ay sumusuporta dahil sa pagnanais na isulong ang pananaw ng ating Pangulo na inilahad nito para sa pag-aayos hindi lamang sa usaping pangrehiyon kundi sa usapin ng buong mundo. Kaya't ayon sa pahayag ni Chief of Staff Romeo Brawner, ay maraming bansa na naririto na nakiisa sa Shangri-La Dialogue ang gustong magkaroon ng bilateral meeting sa atin. Sinabi rin ni Brawner na natutuwa kami tungkol dyan dahil ang ibig sabihin lang nito ay maraming bansa ang interesadong tulungan kami sa sitwasyon, hindi lamang interesadong malaman kung ano ang mga iniisip namin sa sitwasyon, ngunit talagang nag-aalok sila sa amin ng tulong at suporta. Sinabi rin ni Brawner na maging ang mga bansa sa Europa ay interesado na pumunta sa rehiyon at i-assist kami, tutulungan kami. At idinagdag niya pa na ang mga bansang ito ay maaaring mag-alok ng tulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng joint exercises, training at maging joint operations. Iyan ay bunga ng makabuluhang pahayag ni PBBM sa naganap na dialogue nito sa Singapore. Kaya't kung babalikan natin ang sinabi ng moderator noon nang matapos ang kanyang speech, ay sinabi nito na ikaw ang nag-udyok sa amin na kumilos. Iyan ang pangunahing talumpati na kailangan namin. Ang mga katagang ito ay isang indikasyon na naging malinaw para sa lahat ang napakagandang pananaw ng Pangulo patungkol sa lawak ng pananaw nito sa regional issues na sinasabi niyang ang regional issues ay konektado sa halos lahat ng bansa sa mundo, kung kaya't hindi lamang ang mga nasa rehiyong nasasangkot ang dapat umayos ng gusot na ito dahil ang lahat ay magiging apektado sakaling lumala ang tensyon saan mang rehiyon sa mundo.